Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako nga po pala si Zane, hindi ko tunay na pangalan. I just wanna share a story no minsang pumunta kami sa asawa ng uncle namin na nasa ibang bansa. Sa Pangasinan kami nakatira at sa bandang Rosales ang bahay ng tita namin. Nagrenta kami ng van para makapunta doon. Birthday kasi ng bunso nila at inimbitahan kami. April 24 ang birthday ng pinsan ko, pero April 23 ay nagpasya na kaming pumunta para makatulong din sila mama at papa, pati na ang iba pa naming uncle sa pagluluto at pag-aasikaso sa birthday. April 23, doon kami natulog nila mama at Uncle Roy sa isang bahay na simple lamang. May 2 kwarto at mukhang abandonado na ito. Unang pasok ko pa lamang sa bahay na ito ay talagang mararamdaman mo na para bang may mabigat sa pakiramdam. Yung pakiramdam na parang mas gugustuhin ko na lang magstay sa labas kesa pumasok sa loob ng bahay. Inilibot ko ang paningin ko sa buong bahay. Meron itong picture na nakasabit. Lumang-luma na ito dahil kupas na. Isang pamilya sila. Isang nanay, isang tatay, at anak siguro nila yung lalaki. Nakuha nun ang atensyon ko. Mas lalo akong kinabahan. Pagsapit ng gabi, kailangan muna naming matulog kasi mga bandang 2:00 pa naman na madaling araw ang pagkatay ng baboy para sa panghanda. Sa sahig na kami nahiga lahat sa sala. Wala nang nag-atubiling matulog sa kwarto dahil maging sila man ay takot din. Bago pa man kami matulog ay iyak na ng iyak ang aking bunsong kapatid na nooy 1 taong gulang pa lamang. Hindi namin alam ang dahilan ng kung bakit. Hanggang sa huminto ito at nakatulog na kaming lahat. Sumapit ang 12:00. Aalis na si Papa at Uncle upang tumulong. Samantalang si Mama naman ay may iiwan pa para may kasama kami. Nung nagising si Papa at Uncle, nagising na din ako. Paglabas nila Papa, ipinasara nila sa akin ang pinto, subalit wala pang 2 minuto ay may kumatok ng malakas. Inakala ko na si Papa lang ito at baka may naiwan lang. Pero nung dali-dali kong buksan yung pinto, walang tao. Mas lalo akong kinabahan. Tumabi na lamang ako kay Mama at niyakap siya hanggang sa ako ay makatulog. Pagsapit ng umaga, hindi ko na ikuwento ang nangyari hanggang sa nagkwentuhan na sila Uncle Roy at sila Papa tungkol sa bahay na tinulugan namin kagabi. Sinabi ni Papa na nagbanyo siya kagabi at may tumatawag daw sa kanya, ngunit wala namang tao. Wala rin kasing ilaw sa CR kaya't wala kang makikita kundi dilim lang. Nung bubuksan sana ni Papa yung tubig, wala daw lumabas at yun pala ay putol ang hose ng gripo. Ngunit sinabi ni Uncle Roy na nung siya na ang gumamit ng banyo kagabi, ay meron naman daw tubig na lumabas mula sa gripo. Kinilabutan ako. At doon ko na sinabi na may kumatok. Pinagsabihan ako ni Mama na dapat daw hindi ko binuksan kasi baka masamang espiritu lang daw. Maging si Mama ay takot din sa bahay na yun. Hanggang sa dumating ang tita ko at doon ay nagkwento siya patungkol sa bahay na yun. Yung nasa picture daw, matagal raw na nagrenta doon at yun na ang huli na nagrenta sa kanilang bahay. Isang pamilya raw sila. Nanlalaki daw yung nanay, namatay ang tatay dahil sa sakit at nagbigti daw yung anak nilang lalaki sa bandang kusina, which is katapat ng banyo.
Grabe yung kaba namin nung malaman namin yun. Madalas raw nila marinig dun tuwing gabi yung mga kaldero na kumakalabog. Minsan raw, parang may nagkakape na yung tipong hinahalo yung kape. Minsan naman daw, parang may nababasag o minsan parang may nag-aaway. Sabi nga nung tita namin, buti raw hindi nangyari yung mga yun kasi baka raw tumakbo na lang kami sa sobrang takot. Nung naririnig daw nila yung iyak ng kapatid ko, muntik na daw kaming palipatin sa bahay nila kasi kinakabahan din daw sila para sa kapatid ko. Sa huli, pinadasal nila yung bahay ulit doon sa kapitbahay nila na nagpapadasal. Mula nun, wala na raw nagrenta doon kahit 500 kada buwan, marahil na rin sa labis na takot at dahil sa mga nangyari doon sa bahay na yun. Hanggang dito na lamang po, from Zane. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Ice. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Way back 1950s, bagong mag-asawa pa lamang ang nanay at tatay ko, yung maternal grandparents ko kumbaga. Si nanay ay mula sa Santa Ilocos Sur, habang si tatay naman po ay mula sa Negros Occidental. During those times, si tatay ay nakikisaka lamang sa older brother ni nanay na may malawak na basakan. May alaga siyang aso na nalimutan ko na ang pangalan. Basta, yung aso na yun, literal na kung saan pumunta si tatay, nakasunod siya. Actually, lahat ng aso niya, kahit tuong bata pa ako, nasunod sa kanya. Hindi ko lang talaga alam kung paano niya to sinanay. Back to the story po tayo. Gumawa sila ng kubo malapit sa basakan para gawing imbakan ng palay. Kaya minsan, kapag napapagod siya, hindi na siya umuuwi at doon na lang natutulog para may bantay na rin yung mga ani. Noong nangyari yung kwento na to, sadyang doon natulog si tatay sa kubo dahil hindi pa tapos yung kubo. Hindi pa nakakabit yung isang side ng dingding, pero may inimbak na silang palay sa loob kaya kailangan bantayan. That night, nakahiga siya sa kama at kalahating katawan niya lang yung may kulambo. Yung sa tiyan niya lang pababa kasi naninigarilyo pa siya. Antok na siya pero hindi pa ubos yung sigarilyo. Pumikit lang siya at tinuloy ang paninigarilyo. May nadinig siyang kaluskos sa labas ng kubo. Akala niya yung aso niya. Kaya sinabihan niyang umakyat at umakyat naman talaga. Naramdaman niya may umakyat sa kama niya. Akala niya tumabi sa kanya yung aso niya kaya hindi pa rin siya nagmulat ng kanyang mga mata. Hanggang sa may sumakal na lang bigla sa kanya. Nanlaban siya pero for some unknown reason, hindi niya maimulat yung mga mata niya. Yung sumasakal raw sa kanya parang unggoy dahil sa mabalahibo yung braso. Umasal siya ng dasal kontra maligno o aswang. Noong naidilat niya yung mga mata niya, saktong umalis yung sumasakal sa kanya pero wala pa rin siyang nakita. Nadinig niya na lang na may tumalon sa lupa galing sa kubo niya. Yung aso niya, natutulog sa silong ng kubo. Ginising niya raw at pinaakyat sa kubo at baka mamaya raw kasi mapagkamalan niya na naman na aso niya yung kumakaluskos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Ice. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Miss Luna. Matagal na din po akong sumusubaybay sa page na to. Ngayon lamang po ako naglakas loob na magbahagi ng kwento at karanasan. Dami account lamang po ito at sana po mapansin ninyo.
Thank you in advance kung sakaling maipopost. Maikli lamang po ito at may kinalaman sa panaginip. Umpisahan na po natin. Taong 2016, September. Nasa eskwelahan ako noon kasama yung ex-boyfriend ko. After ng class namin, pinapakuha ng kuya niya yung in-order na 2 boxes ng burger at pizza kasi birthday o kaarawan ng kuya niya. Sinama niya akong kumuha. Pagkatapos namin kunin, niyaya niya ako na pumunta sa kanila pero humindi ako dahil may final exam kami kinabukasan. Kailangan ko pa kasing mag-aral. Kinagabihan, habang natutulog, nanaginip ako. Medyo same lang nang nangyari sa araw na yun. Kaso, nasa boarding house ako nun, nagsa-self-study. Tapos, biglang pumunta yung ex ko dun at yun nga, pinapasama niya ako na kunin yung order ng kuya niya pero humindi ako. Siya na lang mag-isa yung kumuha at nagpaalam na siya. Ilang minuto siguro yung nakalipas, napapitlag ako kasi may biglang tumawag. Phone pala niya, naiwan tapos tinignan ko yung nakalagay. Incoming call ng papa niya. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba o hindi. Pinindot ko yung green button tapos nag-hello ako. Pinapakinggan ko sa kabilang linya pero walang nagsasalita. Parang radyong nawawalan ng signal ang naririnig ko kaya nilayo ko muna saglit sa tenga ko. Maghe-hello na sana ako ulit nang may biglang nagsalita. Hello Lee? Hindi po yan yung totoong pangalan ng ex-boyfriend ko. May pagka-choppy at pagka-static pa din yung nasa kabilang linya. Sasabihin ko na sana na hindi si Lee ang kausap niya pero nagsalita siya ulit. Lee, pakisabi na lang sa kuya mo na happy birthday. Magsasalita pa sana ako pero nagising na ako. Bumangon ako at tiningnan yung orasan. 3:00 na pala ng umaga. Napaisip ako sa panaginip ko at saka ko lang napagtanto 5 years old pa lang yung ex ko nung namatay na pala yung papa niya. Matagal na palang patay ang nakausap ko sa aking panaginip. Ito naman po ay nangyari taong 2017. Dumating yung tita ko galing ibang bansa. Saktong bakasyon siya umuwi. Kada uwi niya, nagre-reunion talaga kami magpapamilya. This time, hindi muna kami nag-beach kasi madami pa akong pinsan na maliliit kaya sa pool lang muna para mabantayan na maigi. Habang nagkakasiyahan sila, nasa cottage ako nag-i-scroll lang sa Facebook habang kumakain. Napansin ko yung feed ko na puro condolences ang mga pinopost ng mga kaibigan ko. Na-curious naman ako kung sino yung namatay. Pinindot ko yung nakatag. Kabatchmate ko pala nung junior high. Friends kami sa Facebook pero hindi sa totoong buhay. Hindi rin close, kumbaga acquainted lang. Isa siyang racer at nalaman ko lang sa mga post. At usong-uso sa amin dati ang nagkakarera at nakikipagpustahan, lalo na kapag madaling araw kasi walang katao-tao sa kalye. Hindi pa naman sila hinuhuli dati ng pulis kasi pinipili din nila yung tahimik at malayo-layo sa mga bahay. At yun nga ang ikinamatay niya. Nabangga ito nung madaling araw. Kinaumagahan, tanghaling tapat, natulog ako at hindi ko inaasahan na mananaginip ako. Napanaginipan ko nga yung namatay. Pero hindi siya mukhang disgrasyado. Nakangiti siya sa akin, napakaamong ngiti. Tapos biglang nag-iba yung lugar at dinala nila ako sa kanilang bahay. Nakita ko lahat ng pamilya niya na nagluluksa at yung mama niya na umiiyak. Nakakalungkot lang kasi hindi ko marinig yung mga sinasabi niya sa akin. Bumubuka ang bibig niya habang nakangiti. Parang may gustong sabihin pero that time sobrang linaw ng panaginip ko. Siya naman sobrang kinabingi ko. Maya-maya nagising ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at napaluha na lang. Sinabi ko agad yun sa mga tita ko na nasa sala na nag-uusap-usap.
Alam din nila yung balitang may nadisgrasya kasi malapit lang din sa baryo namin yun. Kaya naman pumunta agad ako dun. Nagpahatid ako sa ex-boyfriend ko dahil malapit lang yung store nila sa bahay nung namatay. Kinausap ko yung magulang niya. Kahit hindi ko man narinig ang mga sinabi ng anak niya, pero alam ko pinapahiwatig niya na huwag kamo sila mag-alala at masaya siya sa kinalalagyan niya. Kahit kitang-kita ko sa mga mata ng mama niya ang lungkot, pero nakuha niya pa ang gumiti. Kahit yung papa niya napasabi na mabait ang anak nila kahit mabisyo sa racing, at ang mga pinapanalunan nito ay binibigay sa kanila at panggastos niya sa eskwelahan. Alam ko, hindi lahat ng panaginip ay totoo o kapani-paniwala. Hindi ko din alam kung gift o hindi kasi nowadays wala na akong napapanaginipan na kakaiba. Madalang na lamang. Siguro yung mga taong nawalay sa atin sa mundong ito ay ganon din yung dinaramdam nila, katulad ng mga taong naiwanan, lungkot at pananabik. Hanggang dito na lamang po muna. Pero madami pa po akong ibabahaging kwento sa inyo sa susunod. Salamat po, from Miss Luna. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Ano kayang pakiramdam na may ganong kakayahan, no? Yung sa mga panaginip mo, makikita mo yung mangyayari pa lamang. Diba, sa mga panaginip, ako naniniwala ako dyan, ha? Minsan, yung mga napapanaginipan natin, may ibig sabihin o may pinapahiwatig, eh. Kasi, although hindi naman po siya nangyayari sa akin, pero alam niyo yung may mga panaginip na parang yung lugar kahit hindi mo alam, pero pakiramdam mo kabisadong kabisado mo. Sino may nakaranas na ba ng gano'n? Ewan ko, basta gano'n yung yung minsan napapariginipan ko. Minsan paulit-ulit yun, tapos may kasama akong tao. Yung lugar, hindi ko, kapag nagigising ako, hindi ko alam kung saan mismo, pero sa isip ko, alam ko na napuntahan ko na yung lugar na nandun sa panaginip ko. Ewan ko, siguro may mga tao talaga na may kakayahan na gano'n na hindi nila alam na sa panaginip nila may mga pinapahiwatig na pala. Yung halimbawa may mga aksidente, yung may mga may mangyayaring hindi maganda. Yung pwede nyong iwasan yung mga pwedeng mangyaring sakuna sa hinaharap. Wala lang, naastigan lang ako sa ganun. Tapos sa mga aswang naman, siguro yung mga taong 1950s, yung mga aswang na ganun, talagang agresibo sila, yung talagang umaatake sila sa mga tao, na nananakit sila. Hindi katulad ngayon na alam niyo yun, na nag-iingat na silang mabuti. Kasi marami ng modern technology na tayo, eh. May mga CCTV na, may mga camera na, may pang-record na, may pang-video na. Pero hanggang sa ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit walang naire-record o walang na-videohan ng mga aswang. Sana may makasagot niyan sa inyo, ah. Pero meron akong nabasa dati sa lumang aklat pa yun, na bago pa lang magkaroon ng mga mananakop dito sa Pilipinas, may mga aswang na. Ewan ko kung totoo yun. So ayan po, bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati ay babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan. So, umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Bobby Ongsueco, kay Miss Vanessa Apilat Galia, kay Boss Mr. Lestat 03, kay Miss Anlin 30, kay Miss Marites Guevara, kay Miss Rowena Diaz Velasco, kay Miss Rosel Williams. Maraming salamat po sa suporta at pakikinig dito sa ating PCT channel.
Binabati ko rin po syempre si Miss RL Bardbook, si Boss Roel Vergel Perez, si Miss Jude's Evening Star, si Miss Salvacion Delgado ng UAE, si Miss Linda Lin, si Boss Beltran Dalen Jr., si Boss Renz Abria, yan. Belated happy birthday po kay Boss Renz Abria, mag-iingat po kayo palagi at salamat sa patuloy na pagtangkilik, pagsuporta at pakikinig dito sa mga ibinabahagi nating kwento sa PCT channel. God bless you always po and more birthdays to come. Ayan, binabati ko din po syempre si Miss Alma Ibisate, si Miss Buendia Judy ng Saudi Arabia, si Boss Joseph W. Shuriantol, ayun, si Boss Joseph Alolod. Ayan, maraming salamat po kay Sir Joseph sa pakikinig at suporta dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Iris Tachibana, si Boss Sandro Continente, si Boss Leonardo Ermita, si Miss Sarah King, si Miss April's World na palaging nakikinig, na palaging nakaantabay sa mga update natin. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Ellie Gonzalez, si Miss Carmelita Mabanag, si Miss Ana Duque, si Boss Jaymar Belarmino ng Hong Kong, si Miss John Zil, si Miss John Zil Alviola, sana tama yung pagkakapronounce ko, kay Miss Marichelle de Guzman at sa mga kasama niyang nanonood, nakikinig dito sa ating mga kwento. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Binabati ko rin po syempre si Miss Ophelia Yasin, si Miss Secret Love and Life Confession na isa pong Tagalog love story channel. Kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, sa mga horror story, punta lang po kayo sa Secret Love and Life Confession. Pwede kayong magbahagi ng mga buhay pag-ibig, yung mga experiences nyo sa buhay. Ayan, at sabi niya yung message niya daw sa akin inaamag na. So mamaya magbubukas ako ng messenger kasi maraming ginagawa dito sa bahay pero i-check ko po mamaya kay Secret Love and Life Confession yung message nyo. Binabati ko rin po si Miss Angelina Suzuki, si Miss Marisa Pilar, si Boss Jaron Gomez, si Miss Shani Gray, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Elaine Almera, kay Boss Michael Marquez, kay Miss Maria Fumoto, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin mula sa Osaka, Japan. Maraming salamat po. Sana patuloy nyo lang pong tangkilikin itong PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Flor de Lisa Quizon, si Miss Sweet Lady Centeno, si Boss Eris Crib Horror Tales. Pwede nyo rin po yung supportahan sila. Eris Crib Horror Tales, Panaghoy sa Dilim, Aswangan Stories, Disturb Spirit. Yung mga link po ng channel na pwede nyong supportahan nasa description box po. I-click nyo na lang po yung mga link na naka-attach dun sa ano ba tawag dito, sa channel name nila. Sana po lahat sila mapakinggan nyo, masuportahan din ninyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Morse, si Miss Mina Magtaka, si Boss Lawrence Lianto, si Boss Jasper Reid Stories, na isa rin Tagalog horror channel. Ito din po, sana po makapag-subscribe kayo, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila sa kanilang channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Boss June Gutierrez, si Miss Abigail Borja, si Miss Bells Malbas, si Sir Vicente Bitong. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating PCT channel. Kay Sir Vicente Bitong, pwede po kayong mag-message sa ating pinoycreepytales@gmail.com kung may mga tanong po kayo. Ayun lang. Binabati ko din po syempre si Boss Pedro Tampo, si Miss Sherilyn Ishikawa, si Boss Julie o si Miss Julie Ruel, si Miss Night Shift o si Boss Night Shift Stories na isa rin pong Tagalog horror channel,
Sana po suportahan din ninyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Jeremy A. Anog, si Boss Mark Anthony, si Miss Christine also na palaging updated sa mga kwentong na ibabahagi natin. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Miss Rowena Tabola, kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Miss Cheryl Ann 29, kay Miss Alma Ibisate, kay Miss Dorothy Jane, kay Miss Tez Lazo, kay Miss Eva Soledad, kay Miss Jennifer Davis ng New York. Maraming salamat po sa patuloy na suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Boss Hexe Baria, si Miss Anlin 30, si Miss Murian Wolf, si Boss, tama ba? Si Miss Murian Wolf na isa rin pong isa sa mga taga-suporta dito sa PCT channel. Maraming salamat po. Hello din po kay Boss Jory Sevano, kay Boss Jezer Valdemero, kay Miss kay Miss Razel Ann Aquedado, at kay Miss Joanne Garcia o yung co-admin natin, co-narrator natin na si Miss Joanne. Ang kanyang channel ang Panaghoy sa Dilim na dati pong Haplos ng Inig. Sana po suportahan din po ninyo. Ayan, so maraming salamat po sa patuloy na mga nakikinig, sumusuporta at umaantabay sa mga ibinabahagi nating kwento dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Hanggang sa susunod na takutan po mga ka-Creepy Tales. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!